So what's up, kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa may Rusi Kapihan branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. Kasi maraming naghahanap ng update na ito. Itong motor na to. Okay? So ngayong 2025, update vlogs para dito. At medyo matagal na nga rin pala tayo rito hindi nakapag-vlog. So ano nga ba ito? Itong Rusi Classic 250i. FI na po siya mga kaibigan. Para naman sa mga classic lover dyan, isa to sa mga pwede kong i-recommend sa'yo na isa to sa mga magagandang classic bike na nakita ko, lalo na dito kay Rusi. So tara, umpisahan na natin yung walk around. Alamin natin kung sulit nga ba ang presyo nito at yung specification nito. So tara, samahan niyo ako. Ayos na ayos siya. World try to put me on my knees, and I feel all of the pressure to provide everything. So I keep my head down, work hard and believe that tomorrow will be better. Give it time and you'll see. But there's always a new fight, always a rough night, cause it takes a few tries to get something new right. When it's been a tough life, you need a new view. So yun na nga, update vlogs para dun sa mga nagre-request ng ganitong motorcycle. Itong Rusi Classic 250i. So walk around na natin, ano pa hinihintay natin. So tara, samahan nyo ako. Ayos yan. So ayun na nga, isa sa mga magagandang classic bike na nakita ko ngayong 2025, isa si Rusi Classic 250i. Ang talagang poging-pogi ako, 'di ba? Ang pogi din ito 250cc, tapos yung presyo niya abot kaya para sa 250cc na motorcycle. So kita nyo naman yan, headlight pa lang panalo na. So meron tayo rito parang Spider-Man looks yung datingan niya. So LED na rin yan, yung ating signal light LED na rin, flexible, naka inverted forks tayo rito. Meron tayong metal na front fender, tapos may mga ganyan siyang design, no? 'Di ba? Kaya nagpagwapo rin dito eh. So may reflector, side by side naman yan. Naka dual disc brake din tayo rito. Napakalaki din ng disc. Naka dual pad caliper din tayo. Ganon din sa kabila. Naka mugs din tayo rito. So tubeless na rin to. And ang size dito ay 110/90/17. Yuanqing din yung kanyang brand. Tsaka ang kagandahan din dito sa kanyang tires, pang on and off road na siya. Astig, 'di ba? Syempre dito naman sa kanyang radiator, maliit lang naman to kasi oil cooled lang ang isang to. Pero mali naman natin, meron din silang radiator na pang liquid cooled talaga, 'di ba? Tapos yung makina natin dito, ang laki din talaga nito. So, mga upgrade na pwede nating idagdag dito. Siguro mali naman natin, maglabas din sila ng ABS neto, mga safety features na pwedeng ilagay sa motor na to. Comment naman kayo dyan sa baba kung ano yung mga gusto nyong idagdag ni Rusi para dito. 'Di ba? Kasi ang dami nating ginugusto eh. Parang kulang pa sa atin yung mga nilalabas ni Rusi. Kaya ayun. Yun lang naman yung ating suggestion. So yan, sa kanyang emblem na Rusi, meron tayong premium dito, and then yung kanyang gas tank malaki talaga. May decals lang tayo dito na paikot. And yung ating Classic 250i na emblem din dito. Ang ganda rin eh, no? Tapos meron siya ritong secret na lagayan. Ito ay para sa mga basic tools natin or papeles, pwede natin ilagay dyan. Yan. So yung kanyang tambucho, malaki, mahaba din, pero meron din tayo rito cover na metal naman yan. Ganda na exhaust niya. Foot pegs, napiflip naman yan. Combination ng rubber and metal. Yung kanyang rear brake pedal, smooth lang, pero mababaw lang to, oh. 'Di ba? Yun na agad 'yun. Tapos meron din tayong foot pegs dito, same lang yung design. Okay? Ito naman yung kanyang alloy, yung chassis niya, ganda ng mga pagkakahinang dito. Yan. So, dito naman sa likod, swing arm natin, naka dual shock tayo rito na may baso. Ayan, na-adjust naman 'yan. So, kayo nang bahala magtansya or mag-balance na ito. And naka disc brake din tayo dito sa likod. Naka single pad caliper din tayo at naka mugs. So tubeless na rin to, at yung size nito sa likod ay 130/80/17. Ayan. So pang on and off road na rin yung kanyang tires. Meron din tayong bracket dito. Pwede tayo maglagay dito ng siguro top box. Pasadya tayo rito para at least doon sa mga
mga biyahe natin na pang long ride, pwede kayo maglagay nitong saddle bag, kabilaan, or top box, depende. Pero mas bagay sa kanya, saddle bag. 'Di ba? Dito sa kabilaan. Tapos, sa kanyang taillight is naka-LED na rin tayo rito. Ganda rin ng design. So, siguro tama na sa akin yung laki niya or siguro mas maliit kasing liit nito. Mas babagay, 'di ba? Tapos, yung signal light niya, flexible din, LED rin. May reflector din tayo rito sa likod. Lagay ng plate. Ayan. Tapos sa upuan, eto macho yung upuan nito. Hindi lang natin pinapakita pero ganyan siya. Ganyan kapogi ang kanyang upuan. Ayan, kulay brown. Tapos may mga stitches na kulay brown. Talagang tahi yan. Okay? So yung lambot is hindi siya yung sobrang lambot, di rin siya yung sobrang tigas. Nasa gitna lang din siya. Saktuhan lang. Okay? Meron din tayo ritong chain cover. Ito ay metal din. So, dito naman sa sprocket niya, ang size naman nito ay 4060. Ayan. So, naka-single head shifter din tayo rito at yung kanyang gear indicator na 1 down, 5 up. So, 6 speed ang isang to. So, ito naman yung makina niya. Okay? Yan yung itsura ng ating makina rito. Ayan. So, sa kanyang gas tank, yung ating cap, pang big bike yung datingan. Upright position, yung ating handlebar. Ganda rin ng finish. Paint job, ayos, goods. Okay. So, naka round style tayo rito para sa kanyang panel gauge. Meron din tayo ritong ignition na simple lang. Pati yung susi niya, simple lang. Ayaw niya mag-focus. Ayan, simple lang. Switches niya, halos same pa rin naman. Ordinary plastic pa rin na ginagamit ni Rusi. Front brake, yung lever is malapad. Ayan, o, kita nyo naman. Meron tayong kill switch, park light, headlight, and off. Electric starter. Yung grip niya, maganda rin naman yung grip niya, tsaka makapit din. Pero sobrang taba para sa akin. Medyo malalim nga lang yung isang to. Ayan. Dito naman sa side, clutch. Yung ating clutch lever, smooth lang din. Meron din tayong rubber na ganyan. Flasher, meron din tayo. High and low. Signal light. Busina, and then hazard switch. So sana dito ang additional na i-update para dito is lagyan nila ng USB charging port. So sana yun yung mga update para dito sa may mga naisip ko lang, you know. So sana dito meron siyang USB charging port. So meron tayong mga classic bike na merong ganun. So yun. Pero may nabibili naman sa aftermarket, check nyo na lang din. Pero yun yung mga naisip natin na additional dito. So sana maglabas yung si Rusi ng mga ABS na to or baka 'di ba? Mas malaki pang CC or mas maliit na CC, mga 150cc siguro na ganitong classic bike para at least merong option yung mga gusto ng ganito din pero ayaw nila ng masyadong malaki yung CC. 'Di ba? Tingin nyo. So ayun, sakyan na natin ang isang to para malaman natin kung abot ba ng 5.2 na kagaya ko. Ay siyan. To see what to do, like to make a new move, right? And I could feel the weight of the world that her brace fast. Got a little blood in my mouth, I can taste that. And I've been beaten, bruised from the fight, ain't no fake out. Calluses they grow from the pain and the days pass. But I will never give up, and I will never give in. Strength is all I got now, and damn it, man, I'm all in. So I'ma have to stay tall, never show I'm bleeding. When everything is too much, you will see me leading. So yun na nga, ngayong 2025, upuan natin itong Classic 250i. FI na po ang isang to. Kung gusto niyo ng carb type, hindi ko sure kung available pa yung carb type na ganito. Pero ngayong 2025, FI na po siya. Lahat ng mga nakikita ko ngayon, puro FI na. Pero yun na nga, 5'2" ang aking height. Center stand. Ito yung center stand niya. Side stand muna natin. Medyo mabigat. Hindi siya medyo, talagang mabigat ang motor na to. So kailangan nyo ng workout dito para dun sa mga kagaya ko na 5'2" ang height. Tingnan natin, baka abot natin. Hindi ko sure pero ayan, the moment of truth, kung abot ba natin. Sobrang tingkayad. Sobrang tingkayad
So sobrang tingkay tayo rito, ganyan ang itsura natin, no? Kung abot natin to, medyo madulas kasi yung upuan eh. Kasi may plastic pa siya. Pero kaya naman siya, oh. Kaya naman siyang itayo. Kaya lang ang problema dito. Ang problema dito kapag nasa traffic ka na. Yung medyo nakakangawit na, syempre baka mamaya bigla kang pulikatin, 'di ba? So technique ganyan, tapos ganyan. Medyo pahirapan para sa mga 5 to na kagaya ko. Pero kung siguro babawasan natin yung shock, tapos yung gulong, baka pwede pa tayong makagamit ng ganito. So may mga way naman yan para dun sa mga kagaya kong hindi pinagpala ng height. So may mga way naman para at least kung ito yung talagang motor na dream bike mo, eh gawa natin ng paraan. Okay? So adjust tayo ng gulong, adjust tayo ng shock, adjust din tayo ng upuan, 'di ba? So sa turning radius niya, syempre yung mga pang big bike na yung datingan nito, hindi siya ganun kalawak. Pero yung shock niya, kita nyo yan, ganda ng shock sa harap, 'di ba? Sa likod, dahil nga may baso naman to or adjustable naman siya, kayo nang bahala kung paano nyo tatansyahin or paano nyo ibabalance kung ano nga ba yung shock na gusto nyo. So ayan, ganito naman yung tsura natin kapag nagla-rides. Ayan, so mukhang komportable naman, pero dahil nga yung bigat, sobrang bigat na itong motorcycle na to. Ayan, pero para sa akin pogi siya. Ayos, di ba? So ayan, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, lalagay ko yung contact number ni Kapihan Branch para at least rekta na kayo na mag-inquire sa kanila. So yun, sa tingin nyo, sulit nga ba? Alamin natin kung magkano to. Tara! Sa center stand ko, hindi ko alam kung mas center stand ko siya. Iyong napakabigat yung center stand. Ayos. So ayun nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga sa cash niya na 96,000. 250cc, meron kang 96,000, meron ka ng ganito kagandang motorcycle, classic. Kung classic lover ka at hindi naman, baka isa to sa mga pwede mong pagpilian, di ba? Na pwede mong maging beginner bike yung 250cc. Basta alam mo, at kung marunong ka talagang magbike, marunong kang gumamit ng motorcycle, pwede mo itong isama sa wishlist mo. So, ilalagay ko na lang din dyan yung kanilang months or terms nila sa mga kukuha ng installment. Ilalagay ko yung terms nila dyan and then yung kanilang rebate. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang presyo ngayong 2025? At para naman doon sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, alam ko, marami nang nakagamit na itong motorcycle na to. At marami na rin tayong mga vlogger na gumagamit na ito na alam natin, kilala natin. So, para naman sa mga experience nyo, pwede nyo i-comment dyan sa comment section kung ano nga ba yung mga naging experience nyo motorcycle na to. Para at least makatulong tayo sa iba na gustong kumuha ng ganitong motor. Ayos yan, di ba? So, yun nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, ay markaan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha. We'll be right back.